Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong naging medyo mainit na batuhan ng salita tungkol sa Senate hearing or committee hearing for the migrant workers. Kanina nga, nandyan nga po si Idel, Senator Risa Ontiveros at saka si Senator Peter Alan Cayetano. Okay? Kanina nga pala, no, thank you of course kay and nga guys, kanina umaga, no, napaunlakan tayo ng interview ni Miss Grendy Tulfo, yung anak niya, ang anak na panganay ni Idol Rafi. Okay, so may mga nakapag-react na rito, napanood na natin yung kay Teacher Mark, napanood natin yung kay Derek Freddy. Most probably, i-cover namin ito ni Mang Temyong sa Sunday. Okay, so pag-uusapan natin to sa Sunday with Mang Temyong. So for today, focus muna tayo dito kasi medyo may pasimpleng pamamahiya no? Simpleng napahiya si Idol Rafi kay Senator Alan Cayetano. Lumabas yung pagkaabogado rito ni Senator Cayetano, no? Senator Alan. So itong mga to, parang napapanood mo. Kanina, I don't know guys kung napanood niyo yung continuation ng Senate hearing tungkol sa PI. Okay. Ang galing ni Senator Amy, no, magpakanta. Tsaka yung mata ni Senator Bato, very keen. Yung galaw ng mata, yung galaw ng ulo, alam niya, no, na may ginagawa yung isang resource person nila. And even if nauhuli na nilang magsinungaling, hindi nila ipinapahiya yung tao. Gaya nung nangyari dito. Panoorin nyo. Ayan nga, so chismis. Sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima, dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mo 1,200. Kaya ba ng Congen harapin ng 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na, Di ba? Your Honor, hindi. Ang mga senador ba, hinaharap pa namin kayo lahat personally? Gusto namin. But there are 110 million Filipinos. So yun nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi. Di ba? So kung grupo-grupo yon, haharapin ng Congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung Secretary ba ng Justice, hinaharap ba niya lahat ng complainant? Oh, di ba? So ano yung totoong sinabi niyo sa Tribune at ano hindi? So sinabi niyo ba sa Tribune na kumikita si ano? So may I ask Mr. Hernandez, sino sinasabi niyo na? The indulgence of Senator Alan, Mr. Chair. Senator Rizzo. If I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Ms. Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya, or may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge niya, karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So ito po Sir, magkaiba po yung personal knowledge at yung kwento. Okay hindi po po, personal pero, knowledge yun. alright, So we're lawyers here, so we have to make that. I am not a lawyer, Mr. We're lawyers here. Yes, exactly. So, out of curiosity, tiningnan ko nga yung profile ni Senator Alan. Okay? So here's education niya. Sabi rito, Cayetano completed both his elementary and secondary education at De La Salle Santiago Sobel School. So sa loob po ito ng Ayala Alabang, kung hindi ako nagkakamali. In college, he studied political science at the University of the Philippines, Diliman, and graduated in 1993. His college days played an important role in his political career. Apart from having a senator as a father, it was in UP where he got his first taste of politics. Just a year after he entered UP Diliman in 1989, he ran for the post of UP Diliman University Student Council and won. Okay? He then finished his Juris Doctor degree from the Ateneo, the Manila University School of Law in 1997, graduating second honors silver medalist. Thereafter, he was admitted to the Philippine Bar in 1988. So just for you to understand bakit ganun si Senator Alan.
is because of this. No? Yung background niya. And ano ba i-expect nyo kay Senator Alan kung sakali? Nothing more than this. Diba? So, magkaiba nga naman kasi ang hearsay. Even hearsay cannot stand in any court as an evidence. Even sa rule of courts, under sa tawag dito sa criminal procedure, hindi po nagkakaroon ng weight. Kung nangyayari man 'yun, it's very rare. Pero in truth, hindi po nagkakaroon ng weight ang hearsay. Lalo na kung ilang tao na yung pinagpasahan before pa nakarating sa'yo. Kasi nga, sa korte, they see it as chismis. Diba? I don't know, guys, if you're familiar dun sa game na parang 5 yata yung player, tapos iba yung tao sa dulo, tapos iba yung tao sa harap. Then may ibubulong sa kanilang sentence, pagdating nga naman sa umpisa, obviously, iba na yung nasasabi. Pwedeng saktong hindi pareho. Pwedeng may kulang, pwedeng iba na rin yung ibig sabihin. That's the point kung bakit hindi nagsistand ang hearsay sa kahit anong court. At hindi lang naman to simpleng kwentuhan. Kasi ang nangyari yata, okay, may sinulat sa Daily Tribune against kay DFA, and ang naging basehan is hearsay. Okay? Yun yung pinagkakaanuhan dito nila Senator Alan. By the way, dalawa silang abogado, si Senator Pia at si Senator Alan. Pareho silang abogado. Mr. Chair, Yeah, pero but ang sinasabi it's a legal ko, matter, so we have to be. So, see? He's taking this seriously. No, this is not a laughing joke. This is not a mere conversation. But it is something that they take it as, kung anong sasabihin mo dyan, this is recorded, kaya sila may mga oath, and so on and so forth, diba? hindi lang po ito legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Ms. Apple. Yes, but Senator Risa, if I go here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react eh. Karero to ng mga taga-DFA, hindi pwedeng chismis or hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako So I'll go there if you allow me Sir. after Mr. Hernandez. Babalik ako sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am sorry about that. But 1 minute suspension. May I 1 minute suspension. May I just complete para kay Ms. Apple. Halaga. May pala eh. May katropa pala rito si Raffy Tulfo eh. Sinabihan ng legal matter eh. It will not stand. Kung ito ay isang simpleng hearsay. So, sa isang resolution, gagawa ka ng resolution. Take note gagawa ka ng resolution. Tapos, ang basihan mo is hearsay. Diba? Paano magiging accurate yung reason na yan kung ang basihan mo is simpleng hearsay or as what they call it, chismis? At respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank I'm you, sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about PSA and Sen. Josie. I'm sorry for that. Ms. Apple, hindi ko po. Senator Alan Peter, kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka. Guys, ilang beses na ba ako nakapag-react na laging sinasabi, kailangan laging i-promote ni Raffy Tulfo yung programa niyang Wanted sa radyo. Take note guys, even Senator Alan, may programa siya every Sunday but never ko pa siyang narinig. Take note, never ko pa siyang narinig na i-promote niya in any way yung programa nila magkapatid every Sunday. Okay? Meron yung tinatawag na personal knowledge, meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So kung mo, nagsumbong ako sa iyo, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si Elmer Cato, hindi niya inupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty,
didiinan niyo po siya. Pag hindi, hindi. Correct. Ito po, meron na writings of a hatchet job, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I will tell Miss Apple nga na, hindi ko minamaliit yung experience OFW malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll prove my point. No? Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung 5 na nabasa mo ay totoo, pagka yung 1 o 2 hindi mo sure at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. Boom, 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 boom. Ang hilig nyo kasi ang hilig nyong mambara. Hindi nyo muna pinapatapos yung mga taong nagsasalita. Diba? Sana hinahayaan yung patapusin yung mga nagsasalita para ma-explain ng maayos at maintindihan nating lahat kung ano yung gusto niya o pinupunto niya. Diba? So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, inaapi yung 300 OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW, totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po ng iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez now. Mr. Hernandez, so when you made those Malinaw na kung ano yung pinupunto dyan ni Senator Cayetano. See? Nakikita niyo yung result kung pinapatapos yung magsalita yung tao. Naiintindihan natin yung pinaka gusto niyang ipunto. Diba? Nakikita natin kung ano yung gusto niyang palabasin. Para maintindihan natin. Then we can make a comment about it, whether or not we agree with what he's saying. Diba? So, mas nagiging healthy. Nagkakaroon ng exchange of idea, nagkakaroon ng exchange of knowledge. On the top of that, we learn something from the other person. Pero kasi yung sistema ng ibang gaya ni Raffy Tulfo, wala nang ginawa, kundi kung kaya niyang ikat yung tao, ikakat niya yung tao. Diba? articles about Mr. Cato, no? Sinong kino-quote mo sa mga natin dito ngayon? There were several po na No, those are present now. from those present, Enrico, Vanessa, So, ang kinote mo sa kanila, Jeffrey. which specific ang kinote mo sa kanila? Na kumikita na siya, inuupuan niya, or what? Wala doon sa walang kumikita. Yung inuupuan quote doon sa yung Alpha 400 na yung story, yung Recall Cato, meron doon So you came out with a series of articles yes po. basically condemning na Conjen Cato. No, I was not condemning Conjen Cato. So when you say I think ganyan yung sistema ng Daily Tribune. Kasi yun din yung ginawa nila kay Idol doon sa isang article na ginawa nila. Diba? Anyway, move forward tayo. Punta tayo dito sa dito medyo nagkasalubong sila pare-pareho eh. Dito tayo. Play. allegation to. Hindi ba yun ang nangyari talaga? Your Honor, if you will allow me, we have these subpoena No, the documents. I don't need that because you already admitted eh. Ang tanong ko lang naman is in your first interview, did he already bring up the scam or not? You already said he brought it up. He did, but I did not interview him. It's Alan and Mr. John Yes. Dodson. Yes. So he was the one who broke He it. brought it, yes. Yes. He brought it out. That's why they came out. Okay. Kaya sila lumabas. Dahil nakita nila si Conjen Cato na nandun sa usapang OFW, so nakipag-contact sa amin yung mga nabiktima, and that's how we started it. And then we tried to call Conjen Cato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So that's the story, Your Honor. No, that's your story. That's No, the real story, Your no, Honor. that's one side of the story. No, That's Your your Honor, story. that's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng boses dito, it will Listen very carefully dito kay sa isasagot ni Alan Cayetano, ni Senator Alan. Pakinggan niyo siyang mabuti. Dito lalabas yung pagiging entitled ni Raffy Tulfo. Na sila lang daw may karapatang magtaas ng boses. I warn you, you don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. You're used to Yeah. that kasi. Can Mr. Fernandez No, also take the seat? Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo. Wow. Ang nagtataas ng boses. Here's the thing. No? Yung famous quote nga na sinasabi, respect begets respect. Diba? There's even one story, no? Sabi nga eto, lagi natin nababasa to. Yung tatay daw niya, pinalaki siya na dapat respetuhin daw
ang mga janitor the same way nirerespeto ang CEO. Pero tingnan mo gali rito ni Raffy Tulfo. Wala siyang pakialam sa rules ng Senate. It was discussed last Sunday. Okay, together with Mang Temyong. We've talked about Rule 34, if I'm not mistaken. It was about the unparliamentary and language. And ano ang magiging penalty kung may mga mag-file ng complaint against sa kanya? Yung paano siya magsalita, paano niya anuhin yung mga tao, i-disrespect ang mga resource person nila. I'm very surprised up until today, walang nagpa-file against him. O hindi lang natin alam. Ako nga, curious na curious ako sa co-warranto case niya. And nobody's talking about it. Gumagalaw ba yon? May nangyayari ba dun sa co-warranto case na yon? Diba? Imagine niyo, sila lang daw may karapatan na magtaas ng boses. Wow. Dito napahiya na naman siya kay Senator kay Tano. Pero kayo hindi pwede. Okay? Mr. Chairman, I will also Pakinggan niyo. moderate my voice so that I will be respectful. That's why Balikan natin konti. Okay? Ang pwede magtaas ng boss siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Pakinggan natin ulit si Aidel. Gusto ko namnamin natin yung sinasabi niya rito. Mr. Fernandez also No, take the seat. Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Okay? Mr. Chairman, I will Tingin ni Raffy Tulfo sa sarili niya, Diyos. He can do whatever he wants to people. So, pwede niya sigawan yung mga tao, pero hindi pwedeng pumalag yung mga tao sa kanya? Yan ba ang sinasabi niya rito? Kaya tuloy yung sinabi ni Senator Peter. will also moderate my voice so that I will be respectful. That's why I premise my question, my concern. If this was a PR demolition job, then dapat nag-react ang DFA. Alam nyo, sa mga lawyers, gaya ng ginagawa nito ni Senator Peter. Okay. Lagi ko nasasabi Pia. Sabi ni Senator Alan, they have their way of asking questions. Okay, they have their way. And first time na nga naman, para sa akin, malumanay naman si Senator Peter Sana sinagot din siya ng malumanay nung ano. So, parang nagiging defensive din si ma'am Diyan. However, siyempre, sobrang pasalamat tayo na ganyan mag-isip si Senator Cayetano. Diba? Hindi niya ginagamit yung posisyon niya para iparamdam sa mga tao na siya may karapatang mambastos by raising his voice. So, siya na mismo yung nag-step back and recalibrate himself to act like a statesman, to act like a lawyer. Tama nga naman siya. Diba? Kung gusto niya marespeto siya, dapat ipakita niya rin kung paano siya dapat respetuhin by being respectful to others. Raffy Tulfo, iba drive
Anyway, ito yung ano eh. Ito yung isang part nung nung Senate hearing na ito. Pero dito, papasaludo ko talaga kay Senator Peter, no? Kay Senator Peter, no? Sana, no? Gayahin siya ni Idol. Hindi yung sasabihin niya na sila yung may karapatang manigaw. Baka nakakalimutan mo, marami ka nang nava-violate pagdating sa Rule 34. No, yung mga unparliamentary language, no. Imagine mo kung lahat ng mga taong binastos mo dyan mag-file ng complaint about ethics sa'yo. Malamang in-expel ka na ng Senate eh. Inimbitan niya yan in aid of legislation, hindi para sigaw-sigawan niya dyan. Alam niyo guys, yung paninigaw at yung panduduro sa isang tao, it's the same. Nakakabastos. Dito sa Pilipinas, no, yung style ni Raffy Tulfo sa programa niyang RTIA, pag sinigawan ka, ako, walang kahit sinong never kong bibigyan ng kahit sino. Sigaw-sigawan ako. Not unless mali ako. Pero kung wala akong mali, sisigawan ako dahil may ginawa akong mali, kaya kong tanggapin yun. Pero yung wala akong ginagawang mali, tapos sigaw-sigawan ako. Bihira lang ako magmura, pero paliliguan ko ng mura yung mga ganong tao. I think kahit sino eh. Diba? Kahit sino. Hindi ko gusto yun na sisigaw-sigawan siya. Lalong-lalo na kung wala siyang mali. So, very subtle yung approach ni hindi, I'm very sure, hindi naman intention niya ni Senator Cayetano na ipahiya si Idol. Pero pinapakita niya lang kung gaano siya ka-professional na tao. And for that, napapaya si Raffy Tulfo. Diba? Ako lang ba nakapansin yun? O kayo rin? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin ang inyong thoughts. Gaano kalaki yung difference ng pagiging Raffy Tulfo versus Alan Cayetano sa pagiging senador? Diba? And dun sa mga hindi pa po nakakapanood, feel free to visit yung naging live kanina ni Atty. Libayan, panganay na anak ni Senator Raffy Tulfo, the interview. So na-interview, napaunlakan nga po tayo ni Ma'am Grendy. No? Maganda sana kung ang interview ay kasama si Ma'am Julie Lico. Diba? So yung mga claims ni Raffy Tulfo sa kanyang programa, itatanong natin straight up. Diba? Dito nga, hindi ko pa nasasabi. Anyway. Next time na siguro yan. I'll see you in the next video, guys. Bye!